Ayan na, kumpirmado na po. Kinumpirma na ng NBI at ni Meta yung matagal na nating alam. Na kaya lang lumalabas na marami ang taga-suporta ng mga Duterte ay dahil meron silang troll farms. Pansinin ninyo, ang ingay-ingay ng mga DDS sa social media. They are all over the place. Pero pagdating sa totoong buhay, kapag kailangan na yung kanilang presensya sa mga people power na ilang taon na nilang kinakasa, andito pa lang si Harry Roque, nagtatawag na ng people power yan. Hanggang nung INC rally, sumabay sila doon. Hanggang sa trillion peso march, sumabay na naman sila doon. Nakalikom ba sila na maraming tao para mag-people power? Wala. Ibig sabihin, maingay lang sila sa social media, pero pagdating sa totoong rally, bahag ang buntot nila. Talaga pong wala silang makukuhang puwersa o dami ng tao. Bakit? Sabi po dito sa balita, NBI, Meta, kinumpirma na gumagamit ang DDS groups ng 100,000 fake trolls para guluhin ang gobyerno. Which alam na po natin yan. Matagal na puro trolls lang ang mga DDS. Kaya nagmumukha silang marami dahil maingay lang sila sa social media. Kaya nga sabi rito akala ng mga totoong DDS na marami sila. Makikita mo sa mga rally nila sa kalsada, nakakailang rally sila, di pa rin nadadagdagan. At base sa mga accounts na nakita sa social media, halos 70 to 80% puro troll ang accounts ng Duterte supporters. Puro mga hindi tunay na tao. Kaya nga dun sa mga simpleng tao na wala namang pakialam sa politika, aakalain nila, uy, ang lakas ni Sara. Uy, mananalo si Sara Duterte sa 2028. Uy, ang dami talagang sumusuporta sa kanya. Kung marami talagang sumusuporta kay Sara Duterte, matagal na nilang napabagsak si President Bongbong Marcos. Nakailang rally na sila. Ilang taon na ba ang lumipas mula nung nagsimula silang magtatawag ng people power? Umabot na nga na sila ay sumabay sa mga malalakas at malalaking rally. At umasa sila na makakahikayat sila ng tao mula sa rally na yon para lumipat sa kanila at hilingin ang pagre-resign ni President Bongbong Marcos. Pero hanggang ngayon, December 2 na po, si Bongbong Marcos pa rin ang alam nating presidente ng Pilipinas. Kaya yung mga DDS dyan, gumising-gising po kayo. Pinaglololoko lang kayo ng mga leaders ninyo. Pinalilitaw nila na marami kayo. Pero tuwing magkakaroon ng rally, napapansin nyo ba? Sila-sila lang ang sumisigaw doon ng Marcos resign? Kahit na anong sigaw ni Topacio, kahit na anong sigaw ni Eric Celis, dumadami ba kayo? Hindi. O bakit walang sumasali sa inyong mga DDS? Ganyan pala kayo kadami. Kaya nyo palang ipanalo si Sara Duterte sa 2028. Ngayon pa lang, lumabas na kayo kasi atat na ang grupo ni Sara na agawin ang pwesto ni President Bongbong Marcos para siya ang maupo. So gamit ang DDS trolls, nagpapalaganap sila ng chismis para siraan ng gobyerno at si President Bongbong Marcos. Nagpapalaganap sila ng ilusyon na napakalakas ni Sara Duterte at siya ang susunod na presidente at walang makakatalo sa kanya kahit na sino man ang tumapat. O yun naman pala, bakit hindi nyo hintayin ng 2028? Bakit nagkakanda kumahog ang kampo ni Sara Duterte na po siya bilang presidente? Sandali na lang ilang panahon na lang, 2028 na. Bakit hindi kayo makapaghintay? Bakit kailangan yung guluhin ang ating bayan? Kaya tama yung sinasabi nila Ang nagpagulo lang po ng Pilipinas ngayon ay ang mga DDS. Yung mga nasa poder ng mga Duterte na ayaw bumitaw sa kapangyarihan. Akala nila sila pa rin ang namumuno sa Pilipinas. Matatapos na ang termino ni President Bongbong Marcos, siya pa rin ang nakaupo. So yan po ang magpapatunay na kaya lang nagmumukhang marami ang mga DDS ay dahil sa mga DDS troll farms. Dahil hindi sila magtago-tagumpay na maiupo si Sara Duterte ngayong panahon ito at yung pinakahuling tsansa nga nila noong November 30 na akala nila mahihikayat nila ang taong bayan na sumama sa kanilang rally at sumigaw ng Marcos resign at ihahatid daw nila sa Selda 13.
O ano kayo ngayon? Pahiya pa rin kayo dahil ang katotohanan niyan na matagal na nating alam, puro trolls lang po yung akala ng mga totoong DDS na marami sila. Wala na po kayong puwersa, kundi lang dahil dito sa sinasabing 100,000 fake trolls para guluhin ang gobyerno natin. So lumalabas nga naman na parang ang gulo-gulo ng Pilipinas, yun ang gusto nilang ipakita sa outside world. Gusto nilang isipin ng mga taga-ibang bansa na ang gulo-gulo ng Pilipinas. Pero sino ba ang nagpapagulo? Sila, ang mga Duterte, ang mga DDS ang nagpapagulo. Ang laki siguro kasi ng kanilang budget, no? Kaya kayang-kaya nila magbayad ng trolls. Pero ang laban po ng mga BBM vloggers and supporters ay ang aming paniniwala sa Diyos na hindi niya papayagan na manaig ang kasamaan sa kabutihan. Real talk na lang po tayo. Dahil kasi para sa akin, again, personal ko lang po to. Lahat naman po ng aking mga nilalabas na pahayag dito ay personal ko lang opinion. Hindi po papanigan ng puong may kapal ang grupo ng mga DDS. Bakit? Tawagin ba naman ng kanilang leader, ng kanilang puon na si Rodrigo Duterte ng stupid ang ating Diyos? Yan po ang hindi matatanggap ng ating Panginoon Diyos. Ang tawagin siyang stupid. Ikaw, a mere mortal na nilikha lang ng ating Panginoon, tatawagin mong stupido ang ating Diyos. Kaya dun sa mga DDS supporters, lalo na dun sa mga Katoliko at Kristiyano na naniniwala sa ating Diyos, pumapayag kayo na tinawag ng stupid ang inyong Diyos? Minura-mura pa, pinagtatawanan, kini-question ang kanyang mga gawa, kinwestiyon si Adam sa si Eve, kinwestiyon yung Last Supper, pinagtawanan si San Pedro, yung daw may hawak ng manok, na may hawak ng susi ng langit. Kabastusan ang ginagawa ni Rodrigo Duterte. Ito mga DDS, you can justify lahat ng pagpatay ni Rodrigo Duterte. Dahil sinasabi nila, nagawa daw ni Rodrigo Duterte ang pumatay para sa bayan. So talaga po magkakaroon ng diskusyon doon. Yung mga naniniwala na okay lang ang ginawa ni Rodrigo Duterte at doon sa mga naniniwala na maling-mali ang ginawa ni Rodrigo Duterte, na hindi man lang binigyan ng due process ang mga taong ito. Tapos ngayon, hihiling kayo ng due process sa ICC. Okay, para sa akin, okay na yan. Kanya-kanya po ng paniniwala. Kung sa tingin niyo inosente si Rodrigo Duterte, so be it. Magkakaalaman naman po yan sa ICC. Pero ang hindi ko matatanggap ay ang maniwala itong mga DDS, yung mga Katoliko at mga Kristiyano na naniniwala sa ating Diyos, na tatawagin ang inyong Diyos ng stupid at okay lang sa inyo. Mas papabor pa kayo sa isang mortal kesa doon sa lumikha sa atin? Nasaan ang utak ninyo? Kasi para sa akin, if you are with Duterte who calls God stupid, then you are not with God. There are only two choices. Piliin nyo si Rodrigo Duterte o piliin nyo ang ating Panginoon. Sino sa kanila ang magsasalba ng kaluluwa ninyo? Okay lang, sige, ipagpatuloy nyo ang paglaganap ng fake news. Lalo na dito sa mga DDS trolls na to. Darating din po ang karma ninyo. So, sa tingin ninyo, maipapanalo pa ng mga DDS si Sara Duterte sa 2028. Kung doon nga lang sa mga rally nila, hindi nila mapuno ang venue para ipakita ang suporta kay Sara Duterte. Sa 2028 pa kaya? So doon sa DDS na nagsabing 100 million daw ang ibibigay na boto nila kay Sara Duterte, kailangan siguro bumalik ka muna sa eskwelahan at mag-aral ng math. At bago po ako magpaalam, meron lang akong gustong i-share sa inyong isang video clip kung saan ang mga DDS ay ginagawa nilang katatawanan, lalo na sa mga comedy bars. Pampag-good vibes lang po muna tayo. Dito pala si Miss Malu Tequia. Ma'am, where are you at? Si Miss Malu. Ayan, si Miss Malu. Oo. Nakakatawa si Miss Malu kasi DDS yan eh. Nag-guess ko yan sa TV. Tinanong ko siya, Ma'am, DDS ka ba? Hindi naman ako talaga ganun. Ma'am, DDS ka. Tigil-tigilan mo yan.
Dapat mga matuwa ka, DDS ka, kasi for the very first time, may DDS na matalino. Di ba? Ang hirap kausap ng mga DDS eh. Pero masarap mag-joke sa mga fans ni Duterte. Alam mo kung bakit? Kasi hindi sila napipikon. O baka hindi rin nila gets. Ayan, di ba? Pinagtatawanan na lang ang mga DDS. At kay Malutikia, para tawagin niyang matalino, I beg to disagree. Meron bang matalino na susuporta sa isang taong aminadong mamamatay tao? Okay siguro, tatanggapin ni Malutikia yon. Pero, meron bang matalinong tao na susuporta sa isang taong tinawag na estupido ang Diyos mo unless walang Diyos si Malutikia? Kayo po, matatanggap nyo bang tawaging estupido ang Diyos ninyo?